Alright, what's up mga kawasak? At may first booking na tayo mula dito sa Gentry papunta ng Silang Cavite. Hindi sumasagot yung customer pero puntahan natin. Siguro naman hindi naman sila magbubuk nang hindi naman kasya sa ating sasakyan, no? So yan, first booking. Teka, ayusin yung upuan ko. May 30 minutes na kasi ako nakatambay dito, guys. Ang pinakamahirap lang, guys, sa umaga is kung paano ako magsisimula, kung paano yung first booking ko. Basta kapag ang hirap makakuha, so, tapos once na may makuha ka na isa, is yun, tuloy-tuloy na yan. So ngayon, pupunta na tayo sa ating first booking, puntang Lancaster. Hindi ko alam kung ano ipapadala pero malalaman natin doon. So sana naman is kasyang-kasya sa ating sasakyan. So feeling ko dito may sticker, guys, kaso wala naman tayong problema, basta lalamove dyan is kahit wala tayong sticker. Nasaan yung no sticker? Doon tayo sa no sticker. Sir, sa lalamove po, Westwood 7 pick up ba? Pick up po. Thank you, sir. So hindi na kinuha yung ID natin, guys. Hindi na kinuha yung ID natin, nakakabigla. Kasi mostly sa mga ganyang subdivision, no, kaya lalo dito sa Cavite, sa Lancaster, sa Micara, kung saang village is kinukuha yung ID. Syempre for security ng mga nakatira sa loob, no, kung ano man yung mangyari is kilala nila lahat ng pumapasok tsaka lumalabas dun sa village. So yun, punta na tayo, guys. 1.4 km. Oh, layo din pala, oh. Wala pagpasok dito sa sa gate nila hanggang dun sa mismong bahay. Ang layo, oh. Nasa 1 km mahigit din. Pero ang ganda ng daan dito. Tingnan nyo, oh. O diba? Napakalinis. Para kang nasa Nubali sa Santa Rosa, doon sa May Parkway, no? Sir, sa black, anong sadya natin, sir? pick up po, lalamove. Pahiram na lang, sir. Paglabas mo lang, sir. Okay, sir, thank you pa. Ang weird, di niya tinuro yung kanto-kanto. Diyan pala, may dalawa pa palang guard. I mean, isa dun sa mismong main entrance, tapos isa dito sa mismong loob ng village. Kaya dito lang kinuha yung ID. So, sanay na ako sa mga iwan-iwan ng ID sa mga yan. One time nga, guys, nalimutan ko hindi naman Lancaster yung napuntahan kong yun. Nalimutan ko yung ID ko, patay, limot ko na kung saan ako pumasok na nagbigay ako ng ID kasi sa dami mong pinapasukan, kasi may hinihingi, merong namang ibang hindi hinihingi yung ID, pinapasok ka na lang. So nalimutan ko kung saan ba ako talaga nag-iwan. So buti na lang, sa unang binalikan kong guard na napag-deliveran kong village is yun mismo, dun ko mismo naiwan yung aking ID. Humid ID pa man din yun. Di bali kung lalamove ID or grab ID lang yun, pwede ako magpa-print ulit yan, no? So guys, andito na ako. Tatawagan lang natin. So dito na ako, guys, hindi nasagot. Ayun pala. Ay, lumabas na. Cake lang. Ma'am, kasya kaya siguro pang... Pwede ba yung sa likod, ma'am? Dapat sa loob, no? Sa baba po, no? Kasya po ba, ma'am? Wait lang, ma'am. Sa unahan po kaya? Yan, ma'am. Hindi po kasya. Wala po bang Wala naman, ma'am. Ayun, mas safe din. Ano po? kaso po? Okay na yan ganyan? Okay lang po itong ganito. Yan. Pwede din po sa unahan po. Sige po, ma'am. Sige. Hindi, ma'am, kasya, no? Okay, sa likod na lang po. Wait lang, ma'am, tanggalin ko lang po ito kasi hindi kita yung side mirror So bali, ma'am, payment din na lang po, no? Party po ba yun, ma'am? Ay, sa bahay. Dadalhin pa sa Batangas Akala ko dun makikikain sana ako. Thank you po, ma'am. So yun, mga kawasak, hahanap ko yung food ko kung nasaan. Parang hindi ko dala. Hindi ko nga dala ata. Oh my godness. Hindi ko dala yung food ko. So yun lang, mga kawasak, hindi ko nadala ang aking food ata. So yan, sa Amadeo tayo pinadadaan, guys, at mas malapit at walang traffic. Alright, so dadalhin pa daw to sa Batangas, mga kawasak, itong cake na to. So hindi tayo magsabay kasi nakakahiya naman sa customer natin. Magsasabay pa tayo Kailangan na nga. Alright, let's go. Sir, sa lalamove po. The drop off lang. Kanino? ID na lang, sir. Thank you. Alright, guys, andito na tayo sa loob ng village. At syempre, as usual, hindi ko naman alam kung saan yung pupuntahan. So sana naman sa mga nagpapadeliver sa village is naka-accurate yung pin location nyo kasi napakahirap maghanap, lalo na sa gantong hindi ka naman taga dito.
Depende, di bale, kapag may madaming tao na napapagtanungan guys, is wala namang problema. Pero katulad dito kapag yung mga exclusive na village, yung mga medyo mararangya, is kakaunti naman yung tao sa labas. Kaya medyo mahirap, no? Ito nga, pagpasok pa lang, mismong ano na yun, entrance ng village, pagpasok pa lang 1.1 kilometers pa din yung layo ng bahay. Pero mo, kung gaano kalayo tong village na to, kung gaano kalaki tong village na to, no? So guys, palabas ulit ako. Sabi kasi nung customer natin is sa gate na lang daw sa may labas ako i-meet, no? So ngayon, ewan ko kung putik, iba-iba kasi ka-chat ko eh. Kausap ko dito eh. Ang hirap ay mag-meet, kaya balik po ako sa gate. So tawagan ko, guys, ay mahirap yung ganito. So, on the way ulit ako sa gate. Ba yan? Medyo hassle to imbis na i-deliver ko na eh. Ba yan? Hello po. Arte pa nung phone niya ha. May record message pa ha. So yun, hindi ibig sabihin mag-aantay ako dito. So sali yung desisyon ko Hirap lang umahon yung mga Mirage, no? Hello po ma'am. Malapit na po. Nandito na po ulit ako sa gate ma'am. Dito na lang po ba pupuntahan? Apo, dyan na lang po. Palapunta na po kami dyan. Sige po ma'am. Thank you po. Hintayin ko na lang po kayo dito. Okay, bye-bye. Ano ba yan? So mga kawasak, wala. Hindi, hintayin ko na lang dito. Ihisa na ako dito sa gilid. Kaso exclusive subdivision nga to. Baka tayo mga dali May FEU na FEU na shuttle guys. Kita mo, yayamanin. Paano ko naman iihi sa gilid-gilid kung may mga ganyan dito, no? So ito nga pala, okay naman yung ating dala na cake. So ready ko na pala guys, para hindi na mahirap mamaya pagkadating nila dito ni na ma'am. So di ko alam, dito lang ako makakuha ulit ng bagong booking. Kasi nga mamaya, kasi iba din kasi yung mga customer may mga nagmamadali tulad dito. May mga okay lang kahit basta ma-deliver mo within the day. So may ganun, no? So jackpot na lang kapag nakakuha ka ng sabihin ay okay lang kuya, magsabay ka kasi para hindi ka naman lugi sa gasolina. May mga ganong customer din naman mga kawasak na sila na ang nagsasabi magsabay daw kami para hindi lugi sa gasolina kasi may mga nakakaintindi namang mga customer natin dito sa Lalamove. Pero kadalasan is hindi talaga nila naiintindihan, no? Yan lang. So mga kawasak, pinagmadali nila ako pero hindi ko alam kung magkano binigay nila sa akin. 416 yung fare. It's 1, 2, 3, 50, 60, 400 246 sakto. Iba naman yan, di na nga ako nagsabay. Pero wala man lang kayo pa konsuelo. Saktong sakto guys, walang labis, walang kulang. Kaya wala tayong magagawa kundi humanap ng ibang booking. So, pero thank you pa din kay na ma'am. Kasi nagkaroon tayo ng booking. Hindi man lang nagpasalamat na lang kasi may mga booking tayo, Pero thanks God pa din kasi may booking tayo. Tama sir? Tama pa. Thank you. So yan, hindi ko lang saan ako tatambay. Hanap ako ng medyo malamig-lamig na lugar. So feeling ko wala dito kasi highway na to. Pero kung nasa loob ako ng Metro Gate, is posible pa. Ayun, nakakita ako. May naka-hazard ding isa. Ay, ito! Yan take na yan, diba? Saktong-sakto. Kaso obstruction tayo, nasa highway tayo. So nakakaisang booking pa lang naman tayo. At ngayon nasa gilid kasi ako ng highway, pero malilim siya. Makahanap ako ng pwesto, pero alanganin tayo So gusto ko medyo makapasok tayo ng kaunti, kahit na mga open space ba, mga open na subdivision na may mga puno-puno, para doon tayo magpahinga. At the same time is humanap tayo ng booking natin. At least kesa nandito tayo sa tabi ng highway, napakaingay, tapos ang init pa ng hulab ng hangin, alam nyo ba yun? At least kapag medyo nasa looban tayo, mapresko kahit magpatay tayo ng makina. Sayang din naman kasi yung gasolina kung hindi tayo magpapatay ng ating makina guys. So mga kawasak, anong oras na? So 11:25 na ng hapon, ng tanghali is wala pa rin akong booking, So nagdito ako sa, ewan ko silang pa ito or Gentry na ulit. So naglipat na ulit ako. Ewan ko bakit matumal ngayon kasi noon naman nakaka lowest 1,000 ako Pagka ganito nakaka 800 na ako, 700 Nakakaisang booking pa lang ako, din wrap off ko siya ay almost 10:20 o 10:30 pagpalagay mo. Tapos 11:25 na guys, wala pa din akong booking.
Ito na siguro ang pinakalugi kong biyahe, pinaka-egos kong biyahe sa paglalalamove. So siguro maya-maya antay pa ako ng mga 20 minutes pa. At pag wala akong nakuhang booking, uwi na lang ako. So ganun talaga sa buhay lalamove, Grab, yung mga ano natin dyan, mga delivery passenger is hindi naman talaga pare-parehas ang kita. Kung ngayon paldo ka, bukas huwag mo asahan kasi iba yung ngayon sa bukas, iba yung mga pasahero ngayon sa bukas, iba yung mga customer ngayon kaysa bukas. Hindi tulad kapag ka nasa kumpanya ka guys, is talagang may aasahan ka kasi per day yung bayad dyan. Kaya ngayon, ako ay tinatamad na. Uwi na ako guys, pero kung may masasagap tayong booking along the way is ating itatakbo. Pero kung hindi, diretso na lang ako kasi wala eh. Sayang lang yung oras at gasolina sa pagpapaikot-ikot natin, pag-aantay natin ng booking. So, ayun, medyo masakit sa akin na uuwi ako ng lugi. So, pero wala eh. Oh, kita natin 400 lang. Pero siguro gasolina natin na nasa 150 lang yung nakonsumo. Hindi naman nabawasan yung gas natin, yung bar. So, yun mga kawasak, ang point ko lang is hindi pare-parehas lagi ang kita ng mga lalamove, delivery driver, tapos yung mga passenger din. Ang ganun, kita mo ngayon na isang oras na ako naka-standby is wala pa rin booking. So napanghihinaan na ako ng loob. Talagang inaamin ko na hindi ako bagay sa ganitong klaseng trabaho. Kita nyo konting antay lang, 1 hour is naiinip na ako. Parang tingin ko luging-lugi na ako. So hindi naman siguro. Ayun, ewan ko ba kung bakit guys. So bukas kasi magpapa-PMS na ako ng sasakyan. Tapos the next day is kailangan ko lang mapunta sa ate ko kasi may kailangan akong dalhin doon. Sa mga susunod pa ako makakabiyahe ulit. Hindi talaga ako pandito sa larangan na to, no? Yung Indang naman to Tanawan, Batangas, ang layo guys. So siguro yun din ang problema ko, pinipili ko yung dadalhin ko, no? Pero tingin ko naman kasi sa Tanawan may booking ba doon? Masyado na kasing malayo yun sa Batangas. So kung mga kalakalamba lang yan, Santa Rosa, part ng Laguna, is wala namang problema sa akin. So ito ngayon na lang ulit may pumasok dito eh. So sayang din naman at naisip ko din na siguro wrong timing din yung dala ko na cake at nagmamadali pa yung customer natin kanina kaya hindi na tayo nakahanap ng kasabay. Actually ang daming nagpa-pop up kanina eh along the way na mga madadaanan ko, kaso nga lang is text ng text tong ating customer na nasa na daw tayo kasi paalis na daw sila. Ganun, hindi na nga ako pinadiretso sa bahay nila eh, doon na lang ako pinag-antay sa guardhouse. So yun siguro doon nasira yung biyahe natin yun. Wala eh, yun talaga eh, kapag ramdam mong matumal talaga is wala kang magagawa kundi umuwi ka na lang. So bawi ka na lang bukas. So ngayon naman, bukas naman is may lakad ako. So paano ko pa mababawi? Punta akong Imos bukas guys sa kasa para ipa-PMS, no? Kasi i-change oil na din naman to eh. So ngayon, wala, tinatamad na talaga ako. Uwi na lang ako. So siguro hindi ko din pa oras magbiyahe. Kasi 'di ba, galing tayong bakasyon tong Ondas. Actually, 5 days ata ako nasa Quezon Province. Kaya pagbalik ko dito, talagang lumbay na lumbay ako, masakit yung katawan ko. Kasi alam mo na, 'di ba, pag bakasyon naman guys, is nandiyan yung mga barkada, nandiyan yung mga pinsan mo na nagsisiuwian galing Manila or kung saan man part ng Pilipinas. Is kapag long weekend na yan, umuwi sila sa kanilang probinsya like sa amin. So umuwi sila lahat. Kaya gabi-gabi akong masaya, gabi-gabi kaming nagiinom, nag-iilog kami, basketball, nagsuswimming, luluto sa ilog, nagbubudel fight. So ang daming nangyari na masasaya na yung problema ko sa buhay ko, yung trabaho ko is nalimutan ko ng pansamantala doon. Pero kailangan nating ibalik yung momentum natin sa pagtatrabaho eh, kasi para kumita, kasi hindi naman tayo mabubuhay kapag hindi tayo nagtatrabaho eh. Kasi ito yung realidad na dati iisip ko nung nag-aaral pa ako. Sabi ko, ang tagal ko na makatapos, gusto ko na magtrabaho para mabili ko na yung mga bagay na gusto ko. Hindi pala ibig sabihin na nakapagtrabaho ka, mga kawasak, mabibili mo na lahat ng mga bagay na gusto mo. Siyempre, nandyan ang apartment kasi kung lalayo ka sa inyo, nandyan yung food, yung mga bills, water, wifi, or data, tapos tubig pa. Tapos may gasol ka pa kung nagluluto ka sa apartment mo, tapos bayad mo pa ng bahay.
O di ba ganun? Parang ngayon na-realize ko, siguro naman hindi lang naman ako yung naka-realize nito na ang dami nagsasabi nung nag-aaral pa, ang tagal kong tumanda para ang tagal kong makatapos, para pag nakatapos ako, makakapag-work ako, mabibili ko ang gusto ko, pupunta ko yung gusto ko. Pero ang hirap din naman, no? Depende siguro, or sala lang yung mga discarding ginagawa ko sa buhay. Pero ang sa akin lang naman, sa dami kong pinasukang hanap buhay, is ang dami ko nang alam na pwedeng pagkakitaan, at ang dami ko nang alam ng mga industry at iba't ibang uri ng company. May electronics, may fabrication, may factory. O di ba nagpintura pa nga ako sa Japan. Is nalaman ko kung saan talaga ako magpipit. Kasi ngayon, guys, is hilig ko talagang magmaneho. Lalo kapag kotse, kasi hindi ka na mainitan, hindi ka mauulanan, gustong gusto ko talaga magmaneho. Nung kaya pumasok ako sa Grab para makakuha ko ng kotse, para makahulog ko ng kotse, is ipapasok ko sa Grab. Nung nakakuha ng kotse, ipasok ko sa Grab. Yun. Yes, nakuha natin. So ang dami ko sinasabi, may booking pa pala ako. Akala ko pauwi na ako eh. Alright, holiday homes, madadaanan lang natin. So yun mga kawasak, gusto ko na sana umuwi, kaso nga lang meron tayong na pick up na puntang Cavite City. Sana hindi na traffic dun, di ba last time natenga tayo ng 3 oras dun. So ngayon sana hindi na ganun ka traffic dun sa Cavite City, guys. So kukunin natin dito sa Gentry, malapit lang yung pick up location niya. Yun, tuloy ulit tayo sa booking. So yun, kulang lang pala sa booking, kaya ako nakakaisip ng kung ano-ano na parang nadadown na ako, mga ganyan. So tawagan ko lang muna yung customer natin kung ano ba ipapadala nila. Alright, what's up mga kawasak? So yun, naikarga ko na at karne ang pinadala, guys. So sana hindi siya tumulo kasi yung iba nagtutulo na. So humingi na lang ako ng plastic para hindi matuluan yung ating sasakyan, no? Kasi sabi ko kapag tumulo yan, yung mga dugo-dugo tapos nabulok na yung mga tumulo nun, is mabaho at mahal ang patanggal nun. Yung parang back to zero mo kung sa mga car washan o kaya sa mga detailing, no? Kaya may ngawang plastic. So sana yung iba hindi naman tumulo, sa bagay nahatrunk naman yung karamihan, tapos itong nasa loob naman pinaplastic ko na ng sigurado. So ngayon hindi tayo makapagsabay kasi food at tumutulo na. So ngayon didiretso natin, may travel time tayo na 1 hour and 13 minutes papunta ng Cavite City. So mga kawasak, at nandito tayo sa may part ng Noveleta. Diyos ko po, ganun pa rin pala ang sitwasyon dito. Hindi ko naman alam, akala ko sa loob tong isang linggo is okay na, hindi na ganyang traffic, pero tingnan nyo guys, hindi na ako mauulit dito sa Cavite City. Pero mga nakaraan naman na nag-deliver ako dyan, pinakauna ha, bago bumagyo, is hindi naman talaga ganyang ka-traffic, no? Ngayon lang yan. So ang haba. Titingnan nyo nga pa. Good luck na lang talaga sa akin pa uwi mamaya, mag-aalauna na guys. Pero tingnan nyo, ang haba ng traffic. Siguro after dito, hindi na ako magantay ng kasabay pa. After ko ma-deliver to kasi 7 kilometers na lang, hindi na ako mag-aantay pa ng matagal. Kasi nga, kita nyo kung anong gano'n ka-traffic ang aking tatahakin mamaya. Oh my godness, sala naman desisyon. Pero okay lang yan, di naman magkukonsumo ng malaking gasolina yan. Siguro sana 2 hours lang ang maging traffic ko dito mamaya. Kita nyo, sobrang haba. Oh my god, di na ako nadala last time. Bahala na. Wala na may ibang choice na daanan ko dito eh. Ayun guys, nahatid ko na ang ating mga karne. Buti naman at walang tumulo kasi yung iba nga pinilastik ko na lang para hindi siya magtutulo. So ngayon ako ay mag-rolling palabas ng Cavite City kasi kung makikita nyo naman kanina guys kung gaano ka-traffic doon sa may Noveleta. Kaya ngayon isusugsugin ko na at least kung matraffic man ako is hindi naman ganun ka dilim ang gabi para ako ay makauwi sa amin, no? So yan, dito ka tapusin guys, at ang sakit din talaga ng ulo ko. Gustong gusto ko na din sigurong umuwi. Kung di ko nga nakita yung Cavite City, siguro ay nakauwi na talaga ako kasi ang sakit din ng ulo ko. Parang nawala na ba ako sa mood guys. So yun lang, hanggang sa susunod nating vlog mga kawasak. Ride safe always and peace.